Napansin mo na ba ang ilang tao na parang hindi tumatanda? Hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati na sa paraan nila ng paggalaw sa mundo. Kalmado, kontrolado, at tila hindi naaapektuhan ng pagmamadali ng buhay. Maaari mo silang tawaging introvert, pero kahit sa hanay ng mga introvert, may kakaiba sa kanila. Bihira sila. Parang nabubuhay sila sa mas mabagal at timeless na agos ng panahon. May isang kakaibang katotohanan dito. Yung mga rare na uri ng mga introvert ay madalas magmukhang mas bata kaysa sa kanilang edad, hindi dahil sa skincare, diet o swerte, ngunit dahil sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon, sisiyasatin natin ang mga banayad at halos pilosopikal na dahilan kung bakit ito nangyayari. Karamihan sa mga tao ay kitang-kitang umiedad o tumatanda dahil namumuhay sila ng nakatuon sa labas. Ang buhay para sa kanila ay isang tuloy-tuloy na pagtatanghal, paghahabol ng pag-aproba, paghahanap ng atensyon, pakikipagkumpetensya sa iba, at palaging pag-angkop sa expectation ng lipunan. Bawat pilit ng ngiti, bawat tensyonadong pakikisalamuha, bawat sandali ng pagpapanggap ay nag-iiwan ng bakas sa kanilang balat, sa kanilang tindig, at sa enerhiyang kanilang inilalabas. Ang stress ay nagiging parang tattoo. Ang pagkabalisa ay nag-uukit ng mga guhit. Ang emosyonal na kaguluhan ay nagpapabigat sa balikat at kumikitil sa ningning ng mga mata. Sa madaling salita, pinapatanda ka ng buhay, hindi lang sa bilang ng taon, kundi pati na sa enerhiya. Ngayon, ihambing mo ito sa isang rare na introvert. Iba ang paraan nila ng pagdaan sa buhay. Pinipili nila ang kanilang mga laban. Inaalagaan nila ang kanilang enerhiya. Hindi nila inuubos ang sarili sa isang palabas na wala namang humihingi. Nakikipag-ugnayan sila ng may saysay, mapili at may intensyon. Ang pagkakaibang ito, kahit gaano man ito kaliit, ang unang dahilan kung bakit sila mukhang mas bata kaysa sa kanilang mga kaedad. Tinuturing ng mga rare na introvert ang kanilang enerhiya bilang pinakamahalagang uri ng salapi. Bawat pakikipag-ugnayan, bawat obligasyon, bawat pag-uusap ay maingat nilang sinusuri. Sulit pa ito sa oras ko? Pinapalakas ba ako nito o inuubos? Hindi ito katamaran. Ito ay strategic na pag-iingat. Habang ginugugol ng karamihan ang kanilang enerhiya sa pagre-react, pakikipagkumpetensya at pagpapakitang tao, ang mga rare na introvert ay nag-i-invest sa paghubog ng kanilang sarili, pagninilay at panloob na paglago. Malalim ang epekto nito. Dahil hindi sila nagpapadala sa mababaw na stress at hindi nila hinahayaang magkawatak-watak ang kanilang atensyon, ang kanilang katawan, isipan at maging ang ekspresyon ng mukha ay hindi gaanong nabibigatan sa mga hindi nakikitang pasanin na naiipon ng karamihan sa paglipas ng panahon. Ang mas kaunting bigat ay nangangahulugang mas kaunting guhit sa mukha, mas kaunting palatandaan ng pagkapagod, mas kalmadong kilos at isang nakakagulat na halos mahiwagang anyo ng kabataan. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang introvert ay parang dahan-dahang dumaraan sa buhay? Ang kanilang mga isip ay nagtatagal sa bawat ideya. Nagmumuni-muni sila. Malalim ang kanilang pagmamasid. Habang ang natitirang bahagi ng mundo ay nagmamadali, hinahabol ang mga oportunidad, social validation at mga panandaliang kasiyahan, ang mga introvert ay pinapalawig ang oras sa loob ng kanilang sarili. Dahil dito, napapanatili nila ang sigla, kuryosidad at gaan sa kanilang presensya. Hindi sila mabilis tumanda dahil hindi nila ganap na ginagalawan ang buhay sa ilalim ng matinding pressure ng expectation ng iba. Mas mabagal, mas sinasadya at mas maingat ang kanilang panloob na ritmo. Ang oras ay tila yumuyuko sa paligid nila.
kaya mas bata ang kanilang anyo kumpara sa mga laging reactive sa buhay. Ang mga rare na introvert ay nagpapanatili ng isang uri ng panloob na innocence. Napapansin nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, ngunit hindi sila natatabunan nito. Tumatawa sila ng totoo, bihirang pilit, at sumisimangot ng may kahulugan, bihirang nakasanayan lang. Ang distansyang ito mula sa mababaw na social drama ang susi. Habang ang mundo ay isinusuot ang stress, pag-aalala at sama ng loob na parang baluti, ang mga introvert na ito ay dumaraan ng hindi dinadala ang bigat sa kanilang sarili. Nananatiling banayad ang kanilang ekspresyon, nananatiling bukas ang kanilang tindig, at ang kawalan ng ganitong emosyonal na peklat ay nagre-reflect palabas bilang youthful calm. Narito ang paradox. Ang kanilang lihim ay hindi nakikita. Iniisip ng mga tao na ang pagmumukhang mas bata nila ay nagmumula sa diet, ehersisyo o genetics. Ngunit para sa mga rare na introvert, ito ay nagmumula sa isang bagay na mas mahirap masukat, ang kapangyarihan sa sariling buhay. Hindi sila alipin ng mga expectations, hindi sila yumuyuko sa social pressure, hindi nila hinahayaan ang kaguluhan ng mundo na diktahan ang kanilang enerhiya. Nakatuon sila sa loob, sa paghubog ng sarili, pag-unawa sa sarili, at presensya. Ang di nakikitang kontrol sa sarili na ito ang nagpapanatili sa kanila sa paraang bihirang maintindihan ng mundo. Isipin mo, ang nagpapatanda sa karamihan ng mga tao ay hindi ang oras mismo, kundi ang pagsuko sa mga puwersang hindi nila kontrolado. Natutunan ng mga rare na introvert ang banayad na sining ng hindi pagsuko basta-basta. Ang youthfulness ay hindi tungkol sa paglaban sa edad. Ito ay tungkol sa conscious living. Ang appearance ng mga rare na introvert ay refleksyon ng kanilang panloob na disiplina. Nag-i-invest sila sa lalim, hindi sa lawak, sa kahulugan, hindi sa ingay, sa kalidad, hindi sa dami. Ipinapasa sa kanila ng buhay ang parehong pressure gaya ng sa lahat. Ngunit dahil pinipili nila ang kanilang mga laban, dahil iniingatan nila ang kanilang enerhiya, at dahil pinoprotektahan nila ang kanilang panloob na mundo, mas mabagal silang tumatanda sa paraang tunay na nakikita ng mundo. Sa enerhiya, kalmadong kilos, presensya, at sigla. Kaya kung makakita ka ng isang tao na kalmado, mapanuri, tahimik na dumaraan sa buhay at nagtataka kung bakit sila mukhang mas bata kaysa sa kanilang edad, hindi ito mahika. Ito ay filosofiya. Ito ay produkto ng pamumuhay ng may intensyon, pag-iingat sa iyong enerhiya, pagpili ng lalim kaysa sa mga kalat, pagmamasid sa mundo ng hindi hinahayaan na pabigatan ka nito ng walang dahilan. Ito ang isang tanong para sa iyo. What if ang lihim ng pagiging mukhang mas bata at pakiramdam na ageless ay wala sa mundo? What if ito ay ganap na nasa loob? Sa pamamagitan ng pagkatuto na mamuhay gaya ng mga rare na introvert, iniingatan ng enerhiya, malalim ang pagninilay, at tahimik na dumaraan sa buhay na may tahimik na sovereignty, kaya mo ring linangin ang kabataan na hindi nasusukat sa taon, kundi sa sigla, presensya, at kapayapaan. Ang mga rare na introvert ay isang paradox. Ganap na buhay, ngunit hindi naaapektuhan ng stress ng mundo. Pinapaalala nila sa atin na ang tunay na sigla ay nagmumula sa kung paano natin ginagalawan ang buhay, hindi sa kung gaano katagal. At marahil ang susi sa pagiging mukhang mas bata at pakiramdam na mas bata kaysa sa iyong edad ay hindi mga produkto, tableta o mga treatments. Marahil ang susi ay ang tahimik na pagmaster sa iyong sariling buhay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Gao Benzis TV.
Sabi niya, ayokong mag-self-proclaim na introvert ako. Basta ang alam ko, ang introvert hindi na kailangang sumigaw o mag-explain. Gulatin mo na lang. Pakiba kung susuporta sila o hindi. Sabi naman ni Glenn Adversario, alam ko na po Sir AP. Kaya po pala ang mga tanyag na negosyante, karamihan sa kanila mga introvert because of those life hacks that you enumerated. Ibig sabihin, yung mga companies na gustong pasukin ng karamihan, who are the ones with backers. Tayo pala ang reason kung bakit may mga ganong industries or companies. At ayon naman kay Ira Colindi Maranan, tama po Sir AP, bilang isang introvert madalas po mas nakafocus po ako sa completion kaysa validation. Para po sa akin waste of time and energy ang kumuha palagi ng approval ng ibang tao. Sa experience ko, hindi po ako palagi nananalo agad. It takes a lot of time, effort, and sacrifice bago manalo. As long as kaloob po ni Lord, anuman po ang pangarap natin sa buhay, ipagkakaloob naman niya in His time. God bless po. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Vanji Quaresma, Shai Desirdo, Annalyn Granada, Ramlat, Gretchen Marie Kayanan, Lorena Bintas, Daking, Renante Damgo, Kati, at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.